ating mga Bible sa aklat ng Awit. Awit 20. Isang verse lang po tayo. Awit 20. Sa lumang tipan. Awit 20. Ito po ay sinulat ni Harold David. Lumang tipan. Yung kung yan, Kuya Diyos, may awit yan. Awit 20 verse 7. Pero babasahin ko na po 7 hanggang 9. Pero sa 7 lang tayo. Awit 20 verse 7. Pakita nyo na po. Awit 27. 7b, yung ilalim ng medyo huling parte. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, parang nilabas ko na. Ayun, aking Diyos. Awit 27b hanggang ngayon. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak. Ngunit tayo tatayo at mananatiling matatag. Yahweh ang haring inyong pagtatagumpayin ay aming pananawagan ang aming pananawagan ay iyong sasagutin. So ulitin ko po yung sa 7 kasi dito tayo magpo-focus. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. So, tayo po wala tayong ibang inaasahan. Wala tayong ibang sinasampalatayaan kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. So, hindi po tayo maasa sa ibang yung mga Diyos-Diyosan. Dati, nung tayo nasa lumang pagkakilala pa, maasa tayo sa mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon, iisa lang yung ating inaasahan, kundi ang ating Panginoon. Amen. Wala iba kundi ang Panginoon. Amen po ba, Kuya Tito? Amen. Convincido ka ba na kay Jesus lang tayo aasa? Lalo na sa ating pag-aaral? Amen. Amen. Medyo shy type pa si Kuya Tito. Pero napapangiti na siya. Amen. Praise the Lord. Nakakatuwa po na ang ganda ng sinasabi dito. Nananalig kami at nananalig kami at umaasang lubos. Pag sinabi mong lubos, walang doubt, di ba? Walang alinlangan. Walang alinlangan. So, basahin ko po dito yung ang title po natin sa umagang ito ay kinuha natin dun sa ating verse na binasa. Nananalig kami at umaasang lubos. Ang title natin, pagtitiwala. Amen. Trusting, believing. So, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Pagtitiwala. Sabi po dito, tiwala, trust sa Tagalog, kumpiyansa. Yun nga po, walang alinlangan. Amen. Di ka nag-aalinlangan. Walang espiritu ng parang alon. Yung minsan high tide, minsan low tide. Yung kabago-bago, di ba? Pagka sa tabing dagat ka, minsan makikita mo ang taas ng alon. Hindi ganun yung ating pananampalataya. Minsan mataas, minsan mababa. Dapat hindi ganun. Dapat nakapokus tayo sa Panginoon. Kahit may problema, dapat yung pagtitiwala, sabi nga ay lubos. Magtitiwala din lang tayo, lubusin na natin. Amen po ba? Amen. Ikaw ba? Kay Diyos, nagtitiwala ka kay Jesus Christ. Amen. So, nakikinig ng Panginoon ang ating mga tugon. Hallelujah. So, sa spiritual na sinasabi dito, ang pagtitiwala ay hindi lamang pakiramdam. So, hindi lamang ito sa feelings, kundi isang desisyon.
So, dapat may desisyon tayo, buo yung desisyon natin. Na kung kay Lord, kay Lord. May problema man, hindi mababaling sa iba. Hindi nawawala yung focus. Kaya sabi, hindi sa pakiramdam lang. Desisyon mo na manampalataya kay Lord, panindigan mo. Ayan mo ba? Natutokso ka ng kaaway, nagkakaproblema ka. Nadadala ka na naman. Kaya ang sabi dito, pag nagtiwala ka sa Panginoon, lupusin mo na. Huwag kang padala sa sarili mong kagustuhan. Huwag ang sarili mo maghari. Ang Panginoon pa rin ang maghari. So, pagtitiwala. Amen po ba? Sabi dito, sa salitang, sinerch ko to para kay Ate B. Sa salitang Bisaya, ang pagtitiwala ay, ano Ate B ang pagtitiwala? Para sa mga taga-Bisaya. Pagsalig. Pamanalig sa inyo. Siguro sa ibang lugar to. Sabi, pagsalig. Tapos kina Kuya Santi sa Kapampangan ng pagtitiwala. Tiwala, pareho lang din o pamagtiwala. Tama po ba Kuya Santi? Pamagtiwala. Sa atin, sa Laguna at Batangas, pagtitiwala din. Praise the Lord. So, isa lang ang pagtitiwala. Kahit na Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang lugar ng mundo, ang trust, ang pagtitiwala sa Panginoon ay iisa lang ang kahulugan. 100% surrender sa Panginoon. Amen. Tandaan niyo yan, ha? Hindi tayo, hindi ang Panginoon. Kahit may problema, si Lord pa rin ang magharap. Amen. Amen. Ito naman, ang sa tao, personal. Kung sa tao ka naman nagtitiwala, so decision mo yun. Diba? Yung mga anak nagtitiwala sa magulang, tama naman yun. Pangalawa sa Panginoon, nagtitiwala dapat ang mga anak sa magulang. Kaya ba kay Jacob, nagtitiwala ka kay Mami Cecil, kahit malayo? Tatanong ko ha, tatanong ko sa atin. So dapat magtitiwala tayo Kuya Diyos, kay Ate Margie. Kahit na malayo sila, hindi tayo nakikita, yung respeto natin sa ating magulang. Kay Ate Chona, nagtitiwala ka ba kay Lola Meles? So, dapat gano'n, nagtitiwala tayo. Kasi sila yung unang nagmahal sa atin, sila yung pamilya natin. Amen. So, walang iba tayong pagbabalikan ng tiwala bukod sa Panginoon. Una ay ang ating pamilya. So, dapat ang una nating minimisteryo ay ang ating pamilya. So, wag masyadong dikit na dikit sa kaibigan, pero nagkukulang sa pamilya. Amen. Una mong kalingain ang pamilya mo, bago ang iba. So, utos ng Panginoon na magmahalan tayo, pero huwag natin kaliligtaan ang una yung ating pamilya. Kasi deserve ng bawat isa ang mahalin ang pamilya. So, kung may nakakalimot dito, tapit-tapit. Tapitin mo ang spirit. Tapit ka na ang bawat isa. Baka nakakalimot. Tapitin mo din si Ate Del. So, huwag makalilimot na pamilya ang ating prioridad. Amen. Kahit nasa abroad dyan, Ate B, ang mga anak na nasa abroad, ako, may mga balita nga pala pagpipunin natin mamaya. Magpe-pray natin yung mga nasa ibang bansa, sa Middle East, mamaya na kahabagan ng Panginoon ng ating mga pamilya doon. Yan. Pagtitiwala, sa page 2 na po tayo. Pag nagtiwala ka ng lubos sa Diyos, ito ay nagtuturo ng kapayapaan. So, Amen. ang bunga ng pagtitiwala ay meron tayong peace. Kaya, sinasabi natin na may problema doon sa Middle East. So, pag tayo nagtiwala sa Panginoon sa ating prayer, nagbubunga daw ito ng kapayapaan. So, pag pinag-pray natin, sina Ate Sweet, sino man yung mga kamag-anak natin doon, si Ate Cecil, pag-pray natin yung mami ni Jacob. Pero pagkatas natin mag-pray, doon dapat yung kapayapaan. Bunga ng pagtitiwala sa Panginoon ay kapayapaan.
So, naaalis yung pag-aalinlangan. Lord. Kahit pasabugan ng ng kung ano man doon, dinamita, granada, bomba, kung ano-ano mga missile. So, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi alam niyo ba, yung pag-ilis ng Panginoon, eto halimbawa, pinasabugan. Pero, pag kumilos ang Panginoon, eto mga kalapit na apektuhan, pero nananatiling may proteksyon yung ating pinanalangin. Yan. Dapat nakikita niyo ba yun sa mga social media? Na basta binera, pero nananatili yung bahay niya na nakatayo. Dahil lang sa pananalangin. Nagtiwala siya sa Panginoon. So, lagi natin isama sa panalangin ng ating mga mahal sa buhay. Dahil hindi naman sila po ay nagpapabituon o kakantang nila yung pag-iingat ng Panginoon sa pagkilos ng ating panalangin. Ganun po makapangyarihan ng panalangin. Kahit malayo, aabot ang panalangin ng Kuya Jacob para sa namin. Sa pagkatiwala mo, ang buhay niyo namin sa Panginoon. Amen. So, supporting verse ko, kung may note mo kayo, Hebrew 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. So, yan po ha. Ang pananampalataya, yung faith na tinatawag ay pagtitiwala. Na mangyayari ang ating mga inaasahan, katiyakan sa mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan. Pinalulugdan ng Diyos ang noon una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Yan. So, sinasabi po, yung pananampalataya ay pagtitiwala. Pagtitiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Doon makapangyarihan, di ba? Yung Panginoong Diyos na hindi natin nakikita, di ba nagtitiwala tayo sa Kanya? Yun yung Hebrew 11:1. So, maging memory verse niyo na pag ako nagtiwala sa Panginoon, aasa ako. Kahit hindi ko siya nakikita. Makapangyarihan ang pananampalataya, ang pagtitiwala. So, may maganda po akong halimbawa. 5 babae sa Bible na, ewan ko lang kung nakinig na sila. Iisa-isahin natin. Doon iikot ang ating teaching sa umagang ito. Mga babaeng may malaking pananampalataya sa Panginoon. Hindi sila masyadong popular. Tulad ni Eva, kilala. Si Sarah, diba? Yan yung mga kilala sa Bible. Si Mary Magdalene. Pero itong 5 babae nito, kung matatapos natin, ay sila yung simpleng babae lang. Pero, grabe ang pagtitiwala nila sa Panginoon. So, ngayon natin. Kunin yung Bible niyo. Unang babae character sa Biblia. Tunad muna tayo sa Old Testament. Kung kayo ay dumalo sa bayan ng isang linggo, eto yung babaeng kinuwento ni Kuya Sandy. Pero hindi niya sinabi ang pangalan. Tapos natuwa ako, ngayon pala, siya pala yung isa sa example ko. Nakakatuwa, may continuation. Kaya kung nakinig kayo sa turo ni Kuya Sandy, sa linggo sa bayan, eto pala yung continuation. So, unang babae na ating tatalakayin sa Lumang Tipan. Pamilyar ba kayo kay Sipra at Pua? Lola Medes? Pamilyar ka ba kay Sipra at Pua? Sino nakakakilala kay Sipra at Pua? Wala. Hindi nyo nakakilala. So, eto nga kasi, hindi sila masyadong popular. Tahimik lang ang pangalan nila. Parang, kunyari si Ate Cynthia lang, hindi kilala. Pero may kadakilaan yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. So, buksan niyo po ang inyong Bible. Tunghayan niyo po sa Exodus 1, Lumang Tipan, Genesis,
Exodus na yun. Exodus 1, sa buka na lang po. Exodus 1, 15 to 21. Babasahin ko po, makinig po ang walang Bible. Tungkol kay Sipra at Sipuan. So, ito na po. Isang araw, pinatawag ni Paraon sina Sipra at Pua, ang mga kumadronang Ebreo. So, ito pala ay magpapaanak, kumadrona. Kumadrona yung dalawang yan, ha? Uso na nung ng midwife. Akala nyo, ngayon lang henerasyon natin may midwife. Kahit noon, may kumadrona na po. Kasi marami nang umaanak noon. So, mga hilot, mga kumadrona. Mga Hebreo sila. At sinabihan ng ganito, sa panganganak, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreo, sa mga Hebrew daw, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. O, kunyari, nanonood kayo ng sine, ha? Verse 17, ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito, pinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Ebrea? 19. Mangyari po, iba ang mga Ebrea sa mga Egyptya. Madili po silang mga anak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. Last verse 20. Kaya patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay tinulugdan ng Diyos. Ang mga kumadrona naman ay tinulugdan ng Diyos. So, ito po ang kwento ni Sipra at ni Pua. So, gusto niyo bang magpangalan sa magiging anak niyo at apo niyo na Sipra and Pua? So, yun yung mga sinuulong pangalan. Ang kwento po niyan ay sa lugar na kung saan si Parao ang pinakamataas na nangunguna doon. Mataas na kapangyarihan. Malaking tao, ibig sabihin. Parang presidente sa ngayon. Parao. At noon po, ang second in command is si Joseph. Hindi Josh. Joseph the Dreamer po yun. So, yun yung pangalawa. Tapos, nagkaroon ng saling lahi na naging iba na po yung Parao. Namatay na yung una. So, hindi kilala nung Parao na ngayon ang siya nangunguna, si Joseph na yung pangalawa in command. Ang mga Hebreo po ay mabilis dumami. Anak pala itong mga Hebreo, Kuya San. Anak ang mga Hebreo, mga Hebrews. Kaya natakot itong Parao dahil baka pag dumami ang bilang ng mga Hebrew, ay matalo na sila. Itong mga, ano nga tawag? Hindi sa mga Parao. Mga Egyptian. Hindi ako makuha ni Kuya Sandy. Baka matalo ang Egyptian ng mga Hebreo. So, inutos ng nasa mataas na katungkulan, si Parao, ang hari. Hari siya. Mataas na hari. Matalino. Na patayin ang mga isinisilang na sanggol na lalaki. Ginawa pang kriminal ang mga kumadrona, di ba? Si Sipra and Pua, inutusan na patayin ang isisilang na sanggol na lalaki. Ngunit, may malaking, dito pumapasok, may malaking pananampalataya ang dalawang kumadronang ito. Hindi nila sinunod ang utos ng hari. Mahirap hindi sundin ang utos ng hari, di ba? Di ba pag nag-utos ang hari, ang sabi, ang utos ng hari, hindi nababalik. Pero sa laki ng pananampalataya ng dalawang kumadronang ito, ng dalawang midwives na to, hindi nila sinunod ang Parao. Bagkus manalangin sila. At nalaman ng
parao ang ginawa nila, pinatawag sila. Bakit hindi nyo sinunod ang utos ko? Dahil binigyan sila ng tamang kasagutan ng Panginoon na dapat isagot sa parao. Sinabi nila, dahil iba pong mga anak ang mga Ebrea, dahil mabilis po silang umanak. So bago kami dumating sa bahay nila, kung papaanakin namin, nakalabas na yung sanggol. So, yung utos nyo na patay namin, hindi na po namin magagawa. Makikita po na sinakal namin ang bata. So dapat, bago umanak, pagkalabas pa lang, kung gusto pat sakalin, ginawa na nila. Yun na lang ang sinabi nila sa parao. At nakumbinsi naman ang parao. Alam niyo ba, dahil sa ginawa ng dalawang kumadrona yun, sila ay pinagpala ng Panginoon. Hindi sila pinapatay ng parao. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay inililigtas. Biro nyo, pwede silang ipapatay ng hari. Pero hindi sila pinapatay ng hari. At binigyan, sabi ko sa huling verse 20, at binigyan sila ng kanilang sarili-sariling pamilya. So, doon nagsimula yung kwento ni Moises yung dapat si Moises papatayin doon. So, yun yung tinuro ni Kuya Santi. So, ibang ano na yun, ibang linya na yun. Basta doon nagsimula na hindi napapatay yung mga sanggol. Dahil sa malaking pananampalataya ng kumadrona na yun, gusto nila, hindi sila magkaroon ng dumi sa kanilang kamay. Hindi sila maging kriminal. Tayo kaya yung kumadrona, susunod kaya tayo sa hari? Hindi. Hindi tayo susunod. Dahil meron tayong magbibigkas sa atin. Ayan po ba? Amen. Amen. Walang nagawa ang hari. Nakumbinse sa sagot ng kumadrona. Praise the Lord. So yan po ang unang babae sa Bible na may malaking pananampalataya. Hindi niya ipagpapalit kahit kapahari. Hindi niya ipagpapalit yung pananampalataya na ililigtas sila ng Panginoong Jesus. Amen. Number 2. Nakakilala nito. Walang pangalan pero lagi natin nakikita sa Bible. Punta po tayo sa Bagong Tipan, sa Marcos. Meron kayo niyan. Marcos 12:41 hanggang 44. Kung natin ito sa Ate Arlene, may tagabasa tayo. Mark 12:41 hanggang 44. May iksi lang naman ang ating mga supporting verse. Basahin ko po. Mark 12:41 hanggang 44. Ito po. Naupo si Jesus sa tapat ng lagayan ng mga kaloob doon sa templo. Yan, parang ito, may lagayan tayo ng kaloob. Umupo dyan, sa tapat niyan ang Panginoong Jesus. At pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Tinitingnan ng Panginoon yung mga nagbibigay ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Praise God. Yung mayayaman naguhulog ng malalaking halaga daw. Siguro lilibungin kung sa panahon natin ngayon. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2.50 sentimo. Sa ibang salin po ay kusing, 2 kusing. 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihahandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang kinabubuhay. So, ang pangalawang karakter sa ating babaeng may
magandang pananampalataya sa Panginoon ay ang mahirap, poor widow, babaeng balok. Sino po yung balo dito? Si Ate Del, si Ate B. Ate B, binado niya na certificate niya. Si Lolo Medes. Si Lolo, ano tawag sa lalaki? Lido. Pag lalaki? Yudo. So, yan yung bida dito sa pag-uusapan natin yung pangalawa. Mahirap na biyuda. Hindi pala ikaw, lolo, lalaki kayo. Mahirap na biyuda. So, siya yung bida dito. Pero nyo kahit mahirap siya, pinahalagaan siya sa Bible. Nung araw ng pagsamba, umupo dito, sa tabi dito, sa tapat ng hulugan ng kaloob, ang Panginoong Yesus. Minamasdan niya yung mga magkakaloob. At nakita niya, dahil siya ay makapangyarihan, alam niya ay pinagkakaloob ng mga tao. Kahit itago pa ni Ate B yung ibibigay niya, kita ni Lord yun. Binalot-balot ni Ate B, baka makita eh. Na napakalaki pala ng offering. Kita niya ni Lord, kahit hindi kita ni Ate Sinta. Sinot niya dito. At sabi ni Lord, yun daw mayaman ay naghulog ng malalaking halaga. Pero portion lang yun. Ano ba yung portion? Bahagi. Bahagi lang yun ang yaman nila. Ngunit, subalit, Kuya Jacob, yung bida na balong mahirap, poor widow, ang hinulog niya, yung 2 kusing, 50 sentimo. Yun na lang daw, yung natitirang pera, nung poor widow. At kinuha niya sa kanyang isa at hinulog. Ano yung pananampalataya doon? Wala na. After nung 2 kusing, sabi ng Lord, yun na lang daw 2 kusing. Wala na. Yun na lang yung ikabubuhay niya. Bibili niya dapat yun ng pagkain. Pero hindi siya nag-reserve. Hindi siya nag-reserve para sa sarili. Lord, para sa gawain mo itong ihulog ko. Sa'yo to. Di ba? Ang lalim ng pananampalataya ng babae. Nakakakilabot. Kasi alam nyo, testimony ko yan. Nangyari yan sa akin. Minsan kinoconvince tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ako po yung taong ayoko nang walang matitirang papel sa aking wallet. Kahit 100, gusto ko po, ang pinakamaliit na pera sa aking wallet na matitira ay 100. At kung kami po ay nagpapaaral pa ng anak, dahil sunod-sunod na tatlong lalaki, Kuya Jacob ang anak ko, na sunod-sunod din ang gastos, di ba? Katulad ng Ate Del, 3 lalaking sunod-sunod. Ano po yun? Dito na din yun sa prayer house. Sabi, magkaloob na. Yun na lang yung pera ko. Tapos, na-convince ako. Sabi ko, wala naman akong ikakaloob, nakakayanan sa Panginoon. Pero mawawalan ako ng pera. Pero may coins pa doon. Like pa nga ako ng babaeng poor widow eh. Nagtira pa ako, may natira pang coins. Nihulog ko si 100. Tapos, nung kami ay, may inutangan po kami. Nangungutang po kami noon. Umutang po kami ng 10,000 sa hindi namin kaibigan, kilala lang ni Kuya Santi, na pinaburan kami ng Panginoon. At nung babayaran na namin, ang tagal bago namin nabayaran, nakakahiya. Nung babayaran na namin, after nung nagkaloob ako sa Panginoon, ilang araw na nagdaan. Nung babayaran na namin, sabi namin, sinat ko, pupunta po kami sa inyo, magbabayad na po kami. Nung nahiram namin napakatagal na 10,000. Alam niyo, sagot sa amin, huwag niyo na yung bayadan. Ayun po ay pagpapala ng Panginoon. Biro niyo, yung 100 na ipinagdaloob mo sa Panginoon,
inimultiply ng Panginoon. Saan ka makakakuha ng hindi mo kakilala, hindi mo kamag-anak, hindi mo kaibigan? Ibinigay sa'yo yung 10,000. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Na nanampalataya ka, Lord, para sa'yo to. Maliit lang na halaga. Hindi kasi siya tumitingin sa malaki o sa maliit. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso na meron tayo. Naiyak po talaga kami. Alam niyo po, yung nagpahirang sa amin na yun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Panginoon sa buhay niya. Alam niyo po, may nagbibigay sa kanya ng kotse. Amen. Hallelujah. May nagpapadala sa kanya sa abroad. Praise the Lord. Kaya kayo, kung nakukonvince kayo, magpakain ng kapatiran, huwag niyong i-stop. Kung may conviction kayo na pakainin ko tong kapatid, patuloyin ko tong kapatid sa tahanan namin, encourage ko tong kapatid ko, huwag niyong i-stop dahil kinukonvince kayo ng Panginoon. At magbabalik ang Panginoon. Siksik, liglig, Amen. maapaw. Wala kang magagawa kundi magpasalamat. Wala kang magagawa pag shiner mo, may iyak ka lang. Lord, ba't napakabuti mo? Hindi naman ako mabuti lagi eh. Nagkukulang ako, pero napakabuti mo. Kasi nga ang pangako ng Panginoon sa Bible, siksik, liglig, umaapaw. Bakit hindi ka magtitiwala sa akin? Bakit paniniwalaan mo ang sarili mo? Hallelujah! Ang tagal na natin sumasamba. Sarili mo pa rin ang sinusunod mo. Kinukonvince ka na ng Panginoon. Lakad lang kapatid, maraming problema sa buhay. Magtiwala lang. Kaya pag nagtiwala ka, sabi nga sa binasa natin, lubos, sapat ang gantimpala ng Panginoon. Yes, Lord. Lubos, sapat. Si Ate Nori, hindi siya gagaling kung hindi siya nagtiwala. Amen. Pero mamaya na natin puntahan yan. Sa ibang part yun. Dahil sa kagalingan, meron din tayo yan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, salamat. Siksik-liglig at umaako ang pagpapala mo sa mga tao na tiniwala sa iyo. Amen. Kaya, napakagandang halimbawa ng babaeng bago. Mahirap siya, ha? Pero nagtiwala siya. Wala siyang inireserba para sa kanya. Dahil alam niya, the Lord Jesus Christ is her provider. Provider ng Panginoon. Tayo din. Wala tayong ibang provider kundi ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang gagaling ng mga example sa Bible, ano? Ni hindi natin masyadong nakikinig ang pangalan nila, ang istorya nila. Pero kamangha-mangha. Number 3. Kilala niyo po ba si Lydia? Baka kilala natin Lydia, si Lydia de Vega. Yung magaling tumakbo. Sa Bible po, si Lydia ay matatagpuan sa Gawa, sa Bagong Tipan. Acts, Gawa. Gawa 16. Acts 16. Acts 16. Verse 14 hanggang 15. Wow, 2 talata lang ang nakatala dito tungkol kay Lydia. So, basahin ko po ha. Acts 16, 14 to 15. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Thyatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya
Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Praise God. So, kung kanina, ang pinag-usapan nating bida ay isang mahirap, poor widow, mahirap na widow. Balo, hirap na balo. Ngayon naman, si Lydia ay mayaman. Gusto ba natin yumaman? Amen. Gusto ko yumaman. Ayaw niyo yumaman? Sino gusto yumaman? Yung hindi nagkaasabi yung yumaman. Kasi gusto ko yumaman. Ayaw niya kasi ka. Pag ko yumaman, mag-ibang ugali. Ako naman, ang panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, payamanin mo ko kasi yung yaman ko ay ibabahagi mo. So, Kasi hindi po pare-pareho kasi ang tao. opo. Kasi pagka po lumayaman, ang ibang ugali. Amen. So, Tama na po kailangan yung natin, sapat lagi lang. Tama na nakakonekta po sa yung Panginoon. sapat lang. Sapat lang sa inyo. Huwag po magkukulang. Huwag magkukulang. Amen. Yan naman po ang pangako ng Panginoon. Hanapin mo ako at hindi kita pagkukulang. Amen. Sapat na ang isang araw para alalahanin ang araw at ang bukas ay iba naman. So, pumunta po tayo kay Lydia. Baka po tayo mapapunta ko sa... Si Lydia po ay mayamang, mangangalakal, magtitinda ng telang mamahalin. Ibig sabihin, kung mamahalin ang paninda niya, may malaki siyang kapital. Nagtitinda siya ng telang mamahalin kulay ube. At siya po ay worshiper, sinabi ko sa ating binasa. Siya po ay sumasamba sa Panginoon. At siya po ay nagpapatuloy ng mga kapatiran sa kanilang tahanan. Nagpapakain, nagwe-welcome. So ito ang pananampalataya naman ni Lydia. Nasa kanyang pagiging busy na negosyante, parang si Ate B busy, sa Ate Sinta. Busy sila. Ang pananampalataya nila, kahit sila ay busy, kaya nilang maglingkod sa Panginoon. So may time silang sumamba. Si Lydia may time na sumamba. Kahit sa mayaman, hindi alinta. Di ba mahirap maging mayaman? Kasi pag mayaman, parang walang time para pumunta sa sambahan. Parang, syempre, sasabihin ng mayaman, ito lang ang araw ko para mamahinga. Sunday. Ito lang yung time para mag-relax ako. Bakit pa ako pumunta sa church? Pumunta na lang kung kailan ko gusto. Pero si Lydia, yung pananampalataya niya, nakikinig siya, sumasama siya sa mga fellowship. Nakikinig siya sa aral ni Pablo. Tapos, yung mga kapatiran, wine-welcome pa niya sa kanilang tahanan. Hindi siya maramot. May mayaman, pero maramot, di ba? So, magandang kunin natin yung magandang halimbawa ni Lydia na tayo ay sumasamba, naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng kung ano man meron tayo. Mayaman man tayo o mahirap. Ate Del, mayaman ka ba? Mayaman? Mayaman sa kaibigan. Maraming kayamanan sa lupa, di ba? Ibig sabihin ng yaman. Mayaman sa kaibigan. Mayaman sa pagmamahal. Amen. Mayaman sa pakikisama, sa iba't ibang bagay, hindi lang sa pera. Pero hindi nagiging hadlang ang yaman na yon para sambuhin natin ang Panginoon. May time para sumimba. Praise God. So, kunin natin yung magandang attitude ni Lydia na siya ay may pananampalataya. Uunahin ko ang Diyos ko sa pagsimba. Uunahin ko siya. Praise the Lord. Dalawa na lang. Ipaghuli natin yung isa. So, number ano na tayo? 4. The Canaanite woman sa Mateo 15. Mateo 15. Sa unang ano po yan? Unang phrase lang New Testament. Matthew 15.
15:22 to 23. Matthew 15. Matthew 15:22 to 23. Basahin ko po. Totoo nga, Panginoon, ngunit basahin ko muna yung simula. Verse 21, basahin na din natin ito. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya, na sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi nga sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Wait lang po. So, ayan po ang istorya ng Canaanite woman. Cananea. So, yung Cananeo na babae. So, ang istorya po niyan ay yung anak ni Cananea ay inaalihan ng demonyo. Kakatakot, di ba? Demonyo na yan. Demonyong usapan na yan. May sakit, inaalihan ng demonyo. Di ba nakakabalita tayo ng mga gano'n? Na mahirap kalaban yung mga gano'n. Talagang prayer, pananampalataya ang tugon, kagalingan noon. At ito pong Kananeyang babaeng ito ay lumapit sa Panginoon. Nung una siya ay sumigaw, sabi niya, David, Panginoon, anak ni David, tulungan mo ako. Dahil nga yung anak niya ay alipin ng demonyo. At hindi po siya pinansin ng Panginoong Yesus. At sabi nga po ng mga disipulo, papaalisin na po ba namin itong babaeng ito kasi alingay, kasi nakaka-distract. Papaalisin na po ba namin ito? At sunod na sunod sa atin. Pero sumagot po ang Panginoong Yesus kung kaya natin yung sinabi. Diba sabi dito, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. So, para kay Jesus, isinugo siya sa mga Hebrew. Teka, baka mamali ako. Isinugo siya para sa mga Jew, sa mga Hudyo. At ito pong Cananeo ay Gentiles. Medyo conflict ito, mahirap po. Yung pong Gentiles ay hindi Jew. Yung Jew ay Hebrew. Tayo yung mga Hebrew tayo. Salungan kitang tayo. At ang sabi po ng Cananea ay humingi siya ng tulong. Tapos sinabi ng Panginoon na hindi para sa yung magandang version dito eh. Wait lang ha. Ito, verse 26. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay
sa mga aso. So, ang ibig po sabihin ng pagkain para sa aso dito, para sa mga kabakataan, baka maligaw tayo, ay blessing ito. Ang sabi po ng Panginoon, kaya siya pumunta dito ay para sa mga Jew, para sa atin. Yun ang para naman sa lahat. Pero ang priority ng Panginoon, yung mga Jews, tayo, ayun, mga Hudyo. At yung babae ay Kananeo, Hentil. So, hindi dapat ibigay sa aso yung pagkain. Na may sinasabi pa sa ibang version, kahit pumumo yung laglag sa lamesa, yung pagkain tira, nakain din naman po ang aso. Ang ibig sabihin ng Kananea, Lord Jesus, kahit pumumo lang ang ibigay mo sa akin. Mumulang pagpapala itong pinag-uusapan natin, ha? Kahit gamumulang daw ng pagpapala ng Panginoon ang ibigay sa Kanya, gagaling yung anak na inaalihan ng demonyo. Amen po ba? Hindi humihingi ang Kananeo ng malaking pagpapala ng buong tinapay. Hindi siya humihingi ng buong tinapay. Kahit gamumo, gagaling ang anak ko. Amen po ba? Tingnan niyo yung mga pananampalataya ng mga babae nito. Diba sabi, gabutin lang mustasa kung may ganun kang pananampalataya. Ganun ang hinihingi ng babae. Dahil gamumulang, pispis ng pinagtirahan na blessing. Yun yung mumu eh. Diba yung kumain ka, may mga laglag, pipispisin mo. Ilalaglag yung iba. Yung iba, ang stay talaga, pinipispis dito, tapos nilalaglag. Yung iba naman kumukuha ng pinggan o kamay, ginagano. Yun po ang hinihingi ng Kananeo. Lord, kahit gamumo. Sinabi po ito ng Panginoon sa pakalinhaga. Diba? Minsan nagsasabi ang Panginoon. Kalimitan, nagkukwento ang Panginoon ng pakalinhaga. So yun yung pakalinhagang pangungusap ng Panginoon na hindi dapat ibigay sa aso. Pero nagmakaawa ang Kananea, lumapit sa Panginoon. Humarap, lumuhod. Kahit po gamumo pa, nakain din po ang aso. Praise God. So yung pananampalataya na meron ang Kananea na babae nito, tularan natin. Hindi tayo hingi sa Panginoon ng malaking pagpapala. Kahapon po may napanood ako sa Facebook. Si Boss A, mayaman siya, nagtitinda siya ng mga computer. Boss A, kilala mo, mga laptop. Meron po siya, nag-birthday siya, nagtinda na yung sale ng mga laptop, computer sa Kalamba. At nakabili po si Kirsten, pumila po siya, makabili lang siya ng murang laptop. Gagamitin sa pagtuturo sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po si Boss A, may nakitang mama, matanda. Sinama niya sa grocery at mamili ka kung gusto mo. Mapapanood niyo yun. Alam niyo po, sabi ng matanda, tama na to. Bumala siya ng chicken, ng mga pagkain. Anak niya ng pushcart. Sabi ni Boss A, okay na ba yan? Okay na lang daw yun. 1,000 plus lang. So, ganun yung parang kwento. Hindi siya humihingi na punuin yung pushcart ng pagpapala ni Boss A. Ang hiningi ng matanda, yung ano lang, yung para lang sa kanya. Kasi ang sabi ng matanda, marami pa daw mga taong mangangailangan. Ganda ng puso, di ba? So, ganun ang hingi natin. Yung gamumulang. Kasi alam naman ni Lord kung gaano yung ibibigay sa ating pagpapala. Meron po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Cananean woman. And the last, may communion pa nga pala tayo. Ito po, magandang kwento to. Medyo alam nila to. Sa Marcos po tayo.
At kalapit lang po sila. Mark 5. Mark 5. Mark 5. Mark 5, 25 to 34. Basahin ko na po. May communion pa nga pala tayo. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Siya po yung bida dito. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad nang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Amen. So ito yung last na bida natin. Woman with the issue of blood. Ang babaeng 12 taon nang dinudugo. So, sakit po ito. Ang mga babae nagme-menstruation, so ilang araw lang. At nung panahon ni Jesus, pagka may menstruation ka, ay marumi ka noon eh. Isineseparate ka. Bawal kang lapitan. Bawal kang humawak. Pag nakahawa ka, nakahawa mo si Diyos, naliligo si Diyos. Madumi yung turing sa kanila pag may issue tungkol sa dugo. Eh lalo na to, ang babae nito ay 12 ng taong dinudugo. Hindi ano, syempre, anemic na siya, namihina na siya. Tapos bawal pa siyang lapitan para siyang nung may COVID. Diba, naka-isolate yung mga may COVID. Siguro, dinadala na lang siya ng pagkain. At ang sabi sa ating binasa, naubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot. At lalo pang lumalala ang sakit ng babaeng dinudugo. So ano pananampalataya ng babaeng ito na maganda? Ang sabi niya, nabalitaan niya kasi si Jesus na siyempre si Jesus Christ nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Nabalitaan niya. Gusto niyang makalapit kay Jesus, pero bawal siya, di ba? May issue of blood siya eh. So, pinilit niya makalapit kay Jesus sa Panginoon. At sabi niya, mahawakan niya lang ang damit. Kasi nga, bawal siyang lumapit, makihawak, kasi marumi siya. Kaya sabi niya, ang pananampalataya niya, mahawakan niya lang ang damit ng Panginoong Jesus, siya ay gagaling. Yes. So, laki ng pananampalataya na, di ba? Sa tinagal-tagal ng panahon na siya'y dinurugo, ang magpapagaling lang pala sa kanya ay yung kanyang pananampalataya. Hindi ang damit ni Jesus ang nagpagaling sa kanya, yung pananampalataya niya. At sabi ng Panginoon, nung may humipo sa kanyang damit, siguro laylayan ang sight, ay naramdaman ng Panginoon dahil makapangyarihan ng Panginoon na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Ayun yung nagpagaling sa babaeng dinurugo. Sabi ng Panginoon, sino, sabi sa kanyang mga alagad, sino ang lumapit sa akin? Humuwi po ng aking damit. Ang sabi ng mga alagad, marami pong nakapaligid sa inyo. So, hindi, parang ibig sabihin, hindi po namin alam kung sino yun. At natakot po ang babae ang dinudugo. Kasi alam niya, siya lang yun. At siya po ay pumunta sa harapan ni Jesus. At sinabi niya, ako po yung babae humipo ng iyong damit. At anong sabi ng Panginoon sa kanya? Agad nang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Sabi dito sa babang parte, verse 34, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya.
So, kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi imposible kahit na mga ganong uri ng sakit. Kahit taon ang tinagal, kaya po tayong pagalingin ng Panginoon. Mahirap manampalataya, di ba? Mahirap kalaban mo sarili mo minsan eh. Sabi ko nga po, i-reverse ko ayon sa aking panampalataya na gagaling ako sa diabetes. May diabetes kasi kami ni Ate Nori. So, nagko-control, hindi ka lang mananampalataya, kikilos ka eh. Nagko-control kami sa mga bawal para gusto namin humaba pang aming buhay eh. Makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya kaya nating i-reverse ang sakit kung pagbubutihin natin ang ating pananampalataya at gagawa din tayo, hindi lamang sa pananampalataya, may pagkilos din tayo. So, napakabuti ng Panginoon. Yun yung 5 babae sa Bible na may malalim na pananampalataya. Kung yung sakit nga ni Ate Nori, pinagaling, di ba? Dati stroke siya, na bubulol-bulol. Kita nyo, dahil lang sa pananalangin at pananampalataya, nagbago ang lahat. Hindi pa kayang diabetes, kayang-kaya yan ni Lord para sa atin. So, ang conclusion, magtiwala tayo ng lubos sa ating Panginoon Jesus. Walang imposible. Walang imposible sa Diyos. So, tayo po ay tumayo at tayo ay magpukomunyon. Patawagan natin po ay Sandy.